Utang ng Pilipinas umabot na sa 14.35 trillion pesos nitong nakaraang Agosto ayon sa Bureau of Treasury. Inflation isa sa dahilan ng pagbaba ng approval at trust ratings ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ayon sa Pulse Asia. Pagkasawi ng isang Pinay overseas Filipino worker sa Saudi Arabia, kinumpirma ng Department of Migrant Workers. 11 ng biktima nais ipa-autopsy. Hindi po na alam kung ano nangyari po talaga sa kapatid ko. Almost 2 weeks na po. Pagpapadala ng tulong sa Ukraine, ititigil na ng Estados Unidos. There's no Ukraine fund in this agreement. Pisong provisional fare increase sa mga pampasaherong jeep, inaprubahan na ng LTFRB at ipatutupad simula October 8, araw ng Linggo. Because there were already 11 gasoline price increase. Itong binigay lang ho namin is, in my words, pangtawid lang po muna ito. Habang nililitis po namin yung kanilang kahilingan, which would be a different case. DepEd, bubuo ng fact-finding investigation team kaugnay sa pagkasawi ng grade 5 students sa Antipolo City matapos umanong sampalin ng guro. The process, after fact-finding investigation, there will be the disciplining authority can either issue a formal charge if there is a prima facie case. 3 sa 5 sospek na nanloob sa isang drugstore sa Quezon City na aresto na. Mastermind sa krimen, patuloy na pinaghahanap. We deem it proper to report to our mga kababayan na nasolve na po natin yung pagdanakaw doon sa Mercury Drugstore. Dating Sugar Regulatory Administrator Hermenegildo Serafica, pinakakasuhan ng ombudsman dahil sa paglabag sa Procurement Act. Price ceiling sa bigas inalis na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Patuloy na tulong sa mahihirap na pamilya at magsasaka, tiniyak ng Pangulo. Ilang kinasuhang rice traders pinangalanan. Well, I think it's the appropriate time since namimigay tayo ng mga bigas. Yes, we are, as of today, we are lifting the price caps on the rice. 3 Pilipinong mangingisda patay matapos salpukin ng isang barko ang kanilang bangka sa may Scarborough Shoal. Crude oil tanker na mula umano sa Marshall Island, posibleng nakabangga sa bangka ng mga namatay na mangingisda ayon sa Philippine Coast Guard. Ongoing pa rin na tumutugma naman yung statement ng mga fishermen doon sa description ng patitikana. Pamamaga at pagdurugo ng utak, sanhi umano ng pagkamatay ng bata na sinampal umano ng guro batay sa autopsy report. Sa nangyari na to, talagang mahirap, mabigat tanggapin sa sarili na dahil lang sa ganung pangyayari mawalan ka ng anak. Napakahirap po. 242 barangay isinailalim sa red category ng COMELEC para sa barangay at sangguniang kabataan elections. BARM nangunguna sa areas of concern ng komisyon. In the red category, parang nasa watchlist lang natin sila. Babantayan natin ng maigi kasi eto medyo pula na, so nanganganib. Salpukan ng 2 sasakyang pandagat nangyari sa karagatan ng Pangasinan at hindi sa Baho de Masinloc. Maritime accident, walang kaugnayan sa West Philippine Sea issue ayon sa Philippine Coast Guard. I would like to clarify also na ito ay nangyari sa may karagatan ng Pangasinan. It's not within the immediate vicinity ng Baho de Masinloc. 6 na dating pulis na votas na sangkot sa pamaril kay Jemboy Baltasar haharapin ang kaso kaya't sumuko sa CIDG. Kahapon nga po ng hapon ay sumuko na yung 6 na pulis natin sa Provincial Field Unit po ng CIDG dyan po sa Quezon at minakapat po nila doon na sumuko at harapin yung kanilang kaso. Mataas na presyo ng bigas at produktong petrolyo nakaambag sa 6.1% September inflation rate. Ang headline inflation, ang pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa bansa, ay bumilis sa antas na 6.1% nitong Setyembre 2023. Presyo ng bigas, posibleng bumaba ng 38 pesos kada kilo ayon sa Department of Agriculture.
In retail, siguro mga 36, 38 pesos yan. By October, November, sir? Before the end of the month. Isang taong otomatikong extension sa mga driver's license na mapapaso ng April 2023, binawi na. Bagong schedule sa renewal ng lisensya, inilabas ng LTO. Yung mga driver's license na nag-expire noong April 1, April 30, 2023, no? Binibigyan natin sila hanggang November 6 of this year para i-renew na nila yung kanilang lisensya. Bilang ng mga Pilipinong walang trabaho bumaba sa 2.21 million para sa August 2023 ayon sa Philippine Statistics Authority. Realignment ng confidential funds ng Office of the Vice President hindi dahil sa politika ayon kay House Speaker Martin Romualdez. I think people are reading too much into that. It's nothing other than the fact that that's what we've seen, and as a natural progression of the budget hearings, the budget briefings, and the plenary discussions. Just a natural progression, and we felt that it was the right thing to do. And even the Vice President said that if need be, she could live without it, and that it would be left to the sound discretion of the Congress. Sino? VP Sara. At Vice President Sara Duterte, itinangging siya ang dumaan kaya ipinatigil ang trapiko sa Commonwealth Avenue sa isang viral video. Pag may mga ganyan po ay we always make sure po yung ating mga local traffic enforcers po ay nakikipag-coordinate po sa MMDA, lalo nandito po sa Metro Manila yan. Kung totoo yung base sa sinasabi niyo po na maaaring may dadaan po ng mga VIPs, ay maaari po siguro na medyo may mga humahatak po doon.